Ang susunod na programa ay rated PGI. Patnubay at gabay ng Islam ay kailangan para sa mga hindi Muslim na manonood. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim. Amma ba'da, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Buhay mga kapatid, mga kaibigan at mga kababayan, muli andito naman po tayo sa ating palatuntunang laging inaabangan, siyempre ang Islam in Action Dawah TV ho, mga kapatid at mga kababayan. At nung nakaraan lamang ho, napanood natin ng napakagandang ikangay naibalita sa atin ni kapatid na Fali Abdul Hadi sa kanya hong paglalakbay, siyempre sa Malaysia, mga kapatid at mga kababayan. Abay, ngayon naman ay mapalad din ho tayo na mayroon ho tayong ustad naman na handa din ho magmalasakit, magbahagi ng kanyang nalalaman sa panampalatayang Islam. Bueno, pabatiin muna natin itong ustad ho natin, mga kaibigan, na si Ustad Muslimin Dagandal. Aba, alam ho ninyo, maganda ang kwento ito ni Ustad. Abangan din ho yan. Mapapanood ninyo sa Journey to Islam ang kwento ng kanyang buhay. Pero bago ho yan, pabatiin muna natin Ustad. Ustad, bumati ka muna. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم وغير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وأيضا وقال الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض. Brother, Yes. Dahil sa ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa dawa. Tungkol sa dawa. Yun yung dalawang Ayat na maikli na aking binasa ay yun ang gusto nating Ipaliwanag. mapaliwanag sa hapon Sa na ito. pagkakataong ito. Na ito. Ayan. Aba, biro nyo mga kapatid, ang sarap pakinggan. Yung pagdalit ni Ustad Muslimin sa mga ayat mula sa Banal na Quran. At yan ang ating bigyan ng paglilinaw sa pagkakataong ito. Pero bago yun, Ustad, huwag natin kalimutan yung ayat, yung mahalaga yan. Para naman malaman ng atin mga kababayan na patuloy nanonood sa ating palatuntunan. Saan ba tayo, Ustad? Dito sa ating bansa, ikaw ba lumaki dito sa Luzon, Visayas o sa Mindanao? Sa ngayon, masasabi ko na sa kalahati ng aking buhay ay doon ko na Google sa Mindanao. Sa Mindanao. Ayan. Mindanao. Saan parte sa Mindanao? Sa Cotabato, Maguindanao. Maguindanao. Aha, masyaallah. Ano bang salita doon? Tagalog o si Ilonggo o Cebuano sa area mo? Kung doon sa lugar namin na aking kinalakihan ay mas marami nagsasalita doon mga Maguindanao. Pero sa aming mga nakapalibot gaya sa North Cotabato ay mga Bisaya, Ilocano, Ilonggo, at saka marami pang iba. So, ito bang salitang Ilocano, Ustad, medyo mahusay ka rin o sa Ilocano medyo hindi ako masyado. Sa Ilonggo? Although masasabi ko sa iyo na ako ay dugong Ilonggo. Ilonggo. Pero hindi ako masyado. Hindi ako masyadong. Ikaw wala, Ustad, dugong Ilonggo. Pero hindi ka masyadong marunong magsalita sa Ilonggo. Hindi. Hindi. Pero sa Maguindanao? Sa Maguindanao, eksperto. Bilang kinalakihan ko na at yun na yung kinagisnan kong mga magulang. Wika. Yun ang naging bihasa sa akin. Bihasa, maganda siguro mabati mo yung mga kababayan natin sa wikang Maguindanao. Inshallah, babatiin ko ang mga kababayan ko ng salitang Maguindanao na mapia malulum
Mapya malulom. Mapya malulom. Ibig sabihin ng brother ay magandang hapon. Magandang hapon. Ay, yung umaga. Mapya mapita. Mapya mapita. Oh. Okay. Bayan mga kapatid at mga kababayan, ito ho ang ating panauhin. Sa pagkakataong ito, aba ay siya ho'y dugong Ilonggo. Ngunit lumaki sa piling ng kanyang itinuring hong mga magulang sa Maguindanao. Maguindanao. At kaya siya ho'y eksperto sa wikang Maguindanaon. Allahu Akbar. Abangan ho niyo mga kapatid. Ito, Ustad, yung kwento ng buhay mo, hindi ka mag-aatubiling ibahagi ito sa ating mga kababayan. Inshallah, kasi alam ko, sa pamamagitan ng aking kwento, ng buhay ko, ay marami rin akong maging hambing sa mga naging kasaysayan ng mga propeta. Allahu Akbar. So yun ho mga kapatid wag ho kayong kukurap. Abangan ho niyo yan. Si Ustad Muslimin ibabahagi yan. Pero bago ho yan, abay siyempre dadako muna tayo doon sa ating napag-usapan. Ito ho'y napapanahon din ho mga kapatid at mga kaibigan, yun hong dawa. Ito ho'y gaano ba ito ka-importante? Ito bang dawa ay naging importante ba lang ba ito nung panahon pa ng mga propeta? Sa panahon ba natin ngayon ay ganun pa rin ba ang kahalagahan ng dawa, Ustad? Ganito po yan, brother. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagsabi nga, gaya ng binasa ko kanina, sabi niya, Bismillahirrahmanirrahim, wa isqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ard. Ja'ilun fil ard khalifa. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, gumawa ako, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, nung likhayin niya ang ating ninuno, ang Adam, alayhi salam. Yung pinakalulo natin. Ang Adam, alayhi salam. Si Adan. Ito, si Adam na to, brother, ay hindi lang ninuno, pinakalulo na ng mga Muslim. Pinakalulo natin lahat. Mga Muslim na yun na masasabi nating Maguindanon, Maranao, Iranon, Tausug, o anumang mga Muslim na tribo, hindi lang ninuno natin, kundi pati yung mga brother natin, mga Kristiyano, ano man silang tribo na bibilang, gaya ng mga Bisaya, Ilocano, Cebuano, ano man dyan, ay lolo pa rin nila. So sa madaling sabi, si Adan ay siya yung lulo ng lahat ng sangkatauhan. Sapagkat doon tayo nagmula sa kanya. At doon nangyari ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na to, na sinabi niya sa mga malaikat, nung ginawa niya ang ating ninuno na si Adam, sabi niya, gagawa ako, sabi niya, ng tao, na yun yung si Adam, na magiging khalifa. So, maputol kita, Ustad. Nung sinabi ba ng dakilang lumikha yan na gagawa ako ng tao, sinong kausap nito? Yung mga malaikat. Ayan, mga malaikat, ang kausap ng dakilang lumikha, sinabi niya na maglikha ako ng tao. Ayan, sige, tuloy natin, Ustad. Na yun ay si Adam. Si Adam. Na siya ang magiging magpalaganap ng mga utos ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ang tanong mo kanina na ang dawa ay, ito ba ay napapanahon lang na noon lang ipinag-utos o sa ngayon lang? Sa ngayon lang. Ibig sabihin, mula pa nang nilikha ang tao ay pinag-utos na ng tao ng Allah subhanahu wa ta'ala ang dawa. Ang dawa. Alam mo, Ustad, kaya tinanong ko kay Ustad ho mga kaibigan yun hong sino yung kausap ni Allah subhanahu wa ta'ala nung likhain niya si Adam. Alam mo kasi, Ustad, mayroon ho kasing mga kababayan natin na patuloy din hong nakikinig ho sa atin, nanonood, na sila ho'y naniniwala na nung likhain ng dakilang lumikha ang sandaigdigan, ay kausap niya si Hesus Kristo o si Isa alayhi salam. Kaya naniwala sila na ang kausap ng dakilang Diyos nung simulang likhain niya ang tao ay si Hesus Kristo, sapagkat sinabi nga naman daw niya doon sa kanilang aral na likhain natin. Kaya ang tinutukoy niya doon, ay ibig sabihin pala, ang Diyos ay kawangis din ng tao. Ngayon, sa panampalatayang Islam, nilinaw ho natin mga kaibigan, halos magkapareho din ho ang pahayag. Kaya lang, sa aral ng Islam, nang sinabi ng dakilang lumikha na likhain natin ang tao, ang kausap niya ay ang mga anghel o mga malaikat. Sapagkat itong malaikat ay nauna itong nilikha ni Allah kaysa sa tao. Ayan, nalinaw na ho natin. O balik tayo doon, Ustad, sa binanggit nyo. Kaya yun, ibig sabihin, ang dawa na ito ay bilang tao na si Adam ay ipinag-utusan ng Allah subhanahu wa ta'ala gagawa ng dawa, ay hindi lang pala tungkulin ng mga ulama o mga ustads lang itong pagbibigay ng dawa. Kundi lahat pala ng nating tao bilang individual ay
may karapatan tayo isagawa ang dawa. Ang dawa. Dawa. So hindi ang dawa, ay akala nila ay yung dawa panahon lang ng mga propeta yan. Panahon lang ng mga sahaba yan. O panahon lang ng mga kalipa yan. Hindi kaya, ay ang dawa ho, tungkulin lang ho ng mga ustad. Katulad ho ng panahon natin ngayon. Tungkulin lang ho ni Ustad Muslimin yan. Tungkulin lang ng mga ulama yan. O yung mga eskular. Hindi pala. So ang dawa, ang pagparating ng mensahe ng katuruan ng Islam, tungkulin ng bawat manampalataya. Ayun, Allahu Akbar. O mga kapatid, ha? Take note yan, ha? So, ibig sabihin, Ustad, kahit ikaw ay bagong yakap ka pa lamang sa Islam, ang pagdadawa ay obligasyon mo na rin. Obligasyon mo na. Ayan. Okay, mga kapatid, sa atin hong pagpatuloy ho ng atin hong palatuntunan at siyempre sa patuloy ho nating pagtatanong dito ho sa ating panuhin ngayon ay kami ho ay panandalian ho mo ng magpapaalam sa inyo. Huwag ho yung alis, kami ho ay magbabalik pagkalipas ho lamang ng ilang paalala. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bueno mga kapatid, tayo ho'y magpatuloy sa atin hong palatuntunan Islam in Action Dawah TV ho mga kapatid at mga kababayan. At siyempre, sa atin hong mga kababayan ho na nagnanais din hong mapaganda ang inyong mga hardin, lalong maging kaya-aya sa inyong paningin. Siyempre, ang maasahan ho natin dyan, ang Obreros Easy Gardening. Ayan ho mga kapatid, huwag ho ninyong kalimutan yan pagdating sa pagpapaganda ng inyong mga hardin. Yun po ang maaasahan natin. Bueno, balik ho tayo dito kay Ustad Muslimin. Ustad, balik tayo doon sa binanggit mo na gaano ito kahalaga. Ngayon, Ustad, nabanggit na natin na ang pagdadawa ay panahon pa ni Propeta Adam at lahat ng mga propeta at lahat pang ito'y tungkulin. Pag ako ba, Ustad, ay bagong Muslim lang, halimbawa, kaya kamakailan lang ako yumakap sa Islam, tulad ng nabanggit natin kanina, tungkulin ko ring ipahayag ang panampalatayang Islam. Di ba? Opo, Ustad. So, ano ba ang makukuha kong reward? Pag ako ay naglaan din ng panahon sa ganitong gawain, Ustad, gaano ba kalaki ang biyayang makukuha ng isang taong nagsusumikap kahit sa kapiraso ng kanyang kaalaman ay nagbabahagi siya nito sa mga kababayan niya? Ang totoo niyan, brother, kung pagsasabihin natin ang biyaya o reward ay hindi natin kaya ihugis, hindi natin kayang sukatin sa pamamagitan ng figure o number. Kundi ito man ay, ang sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Quran, ang biyaya ng isang tao na nagpapalaganap ng katuruan ng Islam ay ang paraiso. Kung saan, ang paraiso na yan ay may mga, nandun ang nakalaan yung mga kwarto natin. Magagandang bagay. Mga magagandang bahay, magagandang mga bidadari, kung saan inilaan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ano ba itong bidadari? Para sa kalaman ho ng ating mga kababayan. Ang mga bidadari na to, ay ito yung mga babae. Mga huruin. Ang gaganda nila. Isa ito sa ipagkaloob na gantimpala ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ang mga kalalakihang tapat na naglingkod kay Allah Subhanahu wa Ta'ala at talagang iginugol ang kanyang panahon at buhay para sa kagalakan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. So, bibigyan siya ng mga hururin. Ayan na, mga bidadari. Sa kabilang buhay. Sa kabilang buhay. Wag nating lumayo. Alam mo yung mga kaibigan, pagdating ho sa mga bidadari, ang ganda pag-usapan. Gaano ba ito kaganda, Ustad? Mayroon bang paliwanag dito kung gaano kaganda itong mga bidadaring ito na siyang ipagkaloob ni Allah Subhanahu wa Ta'ala doon sa mga mapapalad na tapat na naglingkod sa Kanya? Wala ring, hindi natin kayang paliwanag. Kasi sabi ng may kasabihan din, sinabi rin ng Allah Ta'ala na ang ganda ng mga bidadari na to, mga babae na to, kung mayroon man lang kahit isang butas na kasing laki ng karayon na masisilipan dito sa mundo na ito, yung ganda ng mga babae na to, ay matutunaw ang mundo. Allahu Akbar. So, ganun kaganda itong mga babae parang mga kristal ang kanilang kasi naaaninag yung mga kanilang ugat sa kaputi nila. Ito bang mga bidadari na ito ay ito ba hindi napabilang doon sa tao? Espesyal ba ang pagkakalikha nitong mayroong paliwanag dito, Ustad, kung paano sila nilikha? Ito ay nilikha rin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pero hindi sila gaya sa tao. Hindi kabilang sa tao. Sila yung mga jinn
Sila yung mga special na ginawa ng Allah Special. Subhanahu wa Ta'ala. Na talagang- parang pang-surprise doon sa mga Pangregalo tao. talaga. Pangregalo. Allahu Akbar. So kung tayong mga lalaki, mga kapatid at mga kapatid, tumuto kayo, tayo pala, pag tayo ho'y naging tapat na naglingkod sa panampalatayang Islam, pag-alupan pala tayo ng naggagandahang mga bidadari sa kabilang buhay. Paano na ba, Ustad? Ito, may itanong lang din natin, para sa kapakanan din ng ating mga kababayan. Paano naman yung mga babae na sila din ay naging tapat? Na mayroon din ba silang regalong ganyan o wala? Mashallah. Napakalakan ng regalo nila, brother. Naggagandahang lalaki din? Higit pa sila doon sa bidadari. Dahil sila ang pinaka-commander ng mga bidadari na yon. So sila ay mas higit pang maging leader sila Magiging doon. leader pa sila ng mga bidadari na yon. Allahu Akbar. Lalo-lalo na kung yung asawa mo. So ibig sabihin, yung mga asawa, mga kapatid, na talaga namang iklas din, talaga. Paano ba nila makamit yun? Ito, linawin lang natin, Ustad, doon sa mga kababaihan. Ano ba ang dapat nilang gawin para mapabilang sila doon sa sinasabi natin na maging amira o maging leader doon sa mga bidadaring ibibigay ni Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ang kailangan ng mga kababaihan natin, kasi hindi madali sa kanila ang isang tungkulin ng babae. Ito ay halimbawa, kasi ang mga babae, bago nila makamit yun, sila ay dadaan muna sa mga pagsubok. Halimbawa, Dito sa mundo. Dito sa mundo. Kasi yun ay makakamit natin yun kung tayo ay makapasok sa sorga. Siyempre, kapag doon na tayo. Doon tayo sa sorga. So ano yung dapat nilang gawin? Ang mga dapat nilang gawin, kung ang mga babae ay nakapag-asawa, kasi may mga babae na namamatay na hindi sila nakapag-asawa. Yun sila, kung sila ay tapat na naglingkod sa kautusan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, ang magiging leader nila doon sa Yawmul Qiyamah, na bilang sa mga bidadari ay ang naging asawa ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na si Aisha at saka si Isa. Yung nanay, si Maryam, yung nanay ni Jesus Christ, sinasabi nila. Kasi si Jesus Christ, si Maryam ay naging anak niya si Isa, na hindi siya nagalaw ng lalaki. Kaya hindi siyang birhen. Virgin pa rin siya. So, ito, Ustad, balikan natin. Ako, gusto ko lang alamin yung mga bidadari na sinasabi. Bawat isang lalaki, tatawa yung ating mga kapatid, no? Talagang tumutok dito si Brother Yusuf, hindi na pinakawalan itong bidadari na ito. Ito ba, Ustad, bawat isang lalaki na mapalad na mapagkalooban ng tinatawag nating bidadari, mayroon bang bilang dyan na binabanggit kung ilan? Sa figure ng sinasabi ng mga alim natin, merong hanggang 70, ganun. 70. Konti lang mga kapatid, konti. 70 bidadari na ubod ng ganda. Walang sinabi yung hinirang na pinakamagandang babae sa buong mundo. Walang sinabi yon. Walang sinabi. Tingnan niyo mga kapatid. Pag nanood tayo ng television, pag ipakita sa atin yung tinaguri ang pinakamagandang babae Miss sa Universe. buong mundo, ay tayo hanghanga na. Wala pala yon sa ganda ng mga bidadaring ipagkaloob ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abay, mabigat-bigat din ho kapatid. Ulitin lang natin. Ilang piraso din yung Ustad? Ilang piraso? 70. 70 ang bidadaring ipagkaloob sa isang lalaki lang yung Ustad. Sa isang lalaki. Tapos kung yung lalaki na yun na mapalo na pagkalooban ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ng bidadari na yan, kung mayroon siyang 4 na asawa, halimbawa lang, at ito namang 4 na naging asawa ay talagang naging tapat, na sumusunod talaga sa katuruan ng Islam, talagang lahat ng pagsubok tinanggap alang-alang sa kagalakan, alang-alang kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. So, sila, Ustad, ay mapalad yun na pagdating sa araw pala ng paghukom, bukod doon sa mga bidadaring ibibigay ni Allah, doon sa kanyang lang naging asawa, ay sila ay maging leader sa kanila. So, sila din ba, Ustad, so ibig sabihin maging leader? May angkin din silang kakaibang ganda, kung sa madaling sabi. Yun ay dahil sa kakayahan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ay mas mahigit pa doon sa mga bidadari. Siyempre, naging amira sila roon. Naging leader sila doon. Allahu Akbar. So, yun po mga sister, hindi ho pa talaga biro ang kakaharapin ho ninyong mga pagsubok para makamit ho ninyo
yung mga bagay na, nako alam mo ninyo, ang sarap mong pag-usapan ito mga bidada rin na ito pero buinuho yung mga kaibigan, dadako ho muna tayo sa mga mahalagang paalala. Wag ho kayong alis, kami ho'y magbabalik ni Ustad Muslimin sa ilang saglit lamang. Iba pag pag-usapan yung biyaya na yon. Okay, alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bueno mga kapatid at mga kaibigan, sa lahat ho nating mga kababayan hong nanonood, mashallah, at yun ho ang napakagandang may babahagi natin sa pagkakataong ito. Natatawa ho kami rito dahil pagdating ho pala sa biyaya, nako, siguro Ustad, kulang ang ilang episode niyan, no? Pag-usapan pala natin yung biyaya. So, isa yan sa mga biyaya, sa mga tapat na naglilingkod kay Allah subhanahu wa ta'ala. At marami pang iba, ha? Marami pa. Ayan, iwanan ho natin muna yan mga kapatid at dadako tayo doon sa ating unang pinag-usapan. Dito ngayon, Ustad, sa panahon natin ngayon, sa kasalukuyan, ang daming mga pagsubok, andan yung kaguluhan sa parting Mindanao, kaguluhan sa iba't ibang sulok, no, ng ating bansa. So, gaano kahalaga ngayon ang dawa? Tama yan, brother, na itatanong mo. Ang kahalagaan ng dawa sa ngayon. Sa ngayon po, marami po kasi mga tao na masasabihin natin na naliligaw na sila ng landas dahil sa kanilang pagnanasa sa makamundong bagay. Hindi, nakakalimutan nila na ang lahat ng bagay ay nasa kagustuhan nangyayari lang nasa kagustuhan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sa pahintulot ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. So, sa ngayon, kailangan natin, gaya sa mga kapatid nating na apektado ng mga gulo, gaya sa Mindanao, sa Zamboanga, ay kung saan sila po, ang mga tao na yan, ay nangangailangan ng dawa. Kasi sa gobyerno rin, sabi nila, kailangan ng mga tao, gagawan sila ng mental, Parang doon sa depression. Kasi nagda-depress sila. So, sa atin sa mga Islam, makarecover sila. Para yung trauma nila ay dahil sa mga pangyayari ay maibsan. So, sa atin bilang mga Muslim, ay kailangan natin magkaroon ng dawa. So dito, Ustad, matanong ko lang, sa mga ganun bang pangyayari, halimbawa, isang sibilyan, no, na bilang Muslim, no, tulad naman ang nangyari ng ganyan, kaguluhan sa Mindanao. So, siyempre, yung mga babae, mga lalaki, bata, nakaranas ng ganung trauma. Ano bang pinaka-epektibong aral na turo ng Islam sa mga ganung pagsubok para madali silang makaka-recover? Ang totoo lang, brother, ang Allah ay hindi nagbabago ang kanyang salita. Sabi niya, tumawag lang kayo sa akin at lahat ng hilingin niyo ay akin didinggin. Depende nga lang na meron mga hiling natin na hindi na ibinigay ng physical. Halimbawa, brother, hingin mo na magkaroon ka ng pera. Hindi naman kaagad-agad ibigay ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na yung physical na bigyan ka na ng pera. Pera pa lang kailangan mo, dyan na. Baka naman kasi bigyan ka ng 1 milyon kaagad, ikamatay mo pa, masyak ka pa. So, kasi ang Allah Subhanahu wa Ta'ala, alam niya kung ano yung nilalaman at saka naayon sa pangangailangan ng tao. So sa ngayon, ang kailangan natin, brother, ngayon ay lakasan natin ang ating iman. Lalo na sa ganun, maraming mga pagsubok kasi sinabi rin ng Allah na sa lahat ng mga tao na aking minahal ay daranas sila ng mga aking pagsubok. So sa madaling sabi, Ustad, ito ngayong kaguluhan na nangyari sa ating mga kababayan sa Zamboanga o sa alimang panig ng ating bansa, ito ay pinangyari ni Allah Subhanahu wa Ta'ala at mayroon itong mga kadahilanan. Mayroon mga kadahilanan, brother. So bilang isang Muslim, paano natin ito, anong turo ng Islam nito? Kasi minsan, halimbawa, nanahimik ka namang nanirahan sa iyong lugar, biglang nagkagulo. At tapos sa hindi mo inasahan, sa katatakbong mga yun, isa doon sa mahal mo sa buhay, ang natamaan ng ligaw na bala, nasawi, anak mo. So paano ito tanggapin ng isang manampalatayang Muslim? Ano ang pinakamainam niyang gawin kapag dumating sa puntong ganun yung pagsubok na dumating sa kanya? Yun, brother. Yun ang sabi ko kanina, na ang mahal ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ay laging dumaranas ng pagsubok. Minsan, yung pagsubok, masabi natin na hindi na natin kaya. Pero, ang sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, ang pagsubok ay binibigay niya na ayon lang sa ating kakayahan dahil alam niya na tayo ay tao lamang. So, yun ang magiging
gabay natin na lagi nating alalahanin na Aha. nandiyan ang Allah subhanahu wa ta'ala na nagmamahal sa atin. So, madaling sabi, Ustad, pag isa ka, mga kapatid, doon sa nangyaring ganun, no? Dinatnan ka ng ganung pagsubok. So, ang dapat mo palang gawin dito, Ustad, ay mangingibabaw yung pagtanggap mo. Tanggapin mo. Kung ito man ay pinangyari sa'yo, dumanas ka ganitong pagsubok, hindi na rapat nasisihin mo ang dakilang lumikha, hindi ka dapat magwala. Hindi, Sapagkat ito'y pinangyari ni Allah subhanahu wa ta'ala at may kadala, sinusubukan yung katatagan. Yung katatagan. So, ibig sabihin ay iiral ngayon dito yung pagtanggap mo sapagkat ito yung tadhana Ito yung pinangyari sa buhay mo, so kailangan tanggapin mo. So, hindi ka dapat magwala, magsisi, manghinayangan, minsan sinisisi mo pa ang dakilang lumikha. Bakit nangyari ito? So, katakot-takot ng pagsisi mo, katakot-takot ng pagwawala mo, naglulupasay ka na, sa kabila ng lahat, wala namang mababago. Sapagkat pinangyari yan, dakilang lumikha ang may pasyan yan, so wala tayong magawa. So, dapat pala nandun yung akida. tinatawag natin. Lakasan natin ang akida lakasan natin. nating akida natin, yung iman natin, Iman yung natin. panampalataya natin. Kasi ang kanan brother, meron pang kasabihan na minsan dumarating sa atin ng mga pagsubok na masama, pero yun pala ay nakakaganda sa atin. Minsan naman, may dumarating na pagsubok na nagugustuhan natin, nasisiyahan natin, pero yun pala ay ikakasama natin. Ganun ang hikma ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ayun. So mga ganitong pagkakataon, Ustad, nangahulugan na ang dawa natin ay tuloy pa rin. Kahit anuman yung sitwasyon, anuman yung pagsubok, kalamidad man, trahedya man sa ating mga lugar, so bilang isang Muslim, hindi tayo dapat bumitaw. Hindi sa tayo dawa. dapat panghinaan ng loob. Lalo-lalo sa paniniwala natin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Halimbawa, tulad ng halimbawa niya, nakaranas ngayon ng kaguluhan sa lugar mo, gira dito. So bilang isang Muslim, hindi pala pwede maging hadlang yun na, uy, manahimik na lang ako. Ayaw ko na magdawa. Ayaw ko na magbahagi ng Islam. Dahil involved dito sa kaguluhan ito, mga kapatiran kong Muslim, laban dito sa mga kasundaluhan. So, hindi pala pwede yun na manahimik ka na lamang. Nasabi mo, teka muna, ako'y tatahimik na lang muna. Hindi pala pwede. Hindi pwede. So, dapat pala, ituloy mo pa rin Ito lang ang yung dawa. Ayun. So, ganun ang dapat na maging panindigan ng isang manampalatayang Muslim. Opo, Hindi pwede na ang Muslim, kaya lang siya magdadawa dahil wala namang problema. Wala. Ang mga Muslim hindi na involved sa ganitong kaguluhan. So, tuloy ang dawa mo. Ngayon, pag medyo sabit sa kaguluhan yung ilang mga kapatiran, Mas lalong problema, hindi pwede ka palang manahimik. Mas lalong kailangan na magkaroon ka ng dawa. Ayun, doon papasok ngayon ang kahalalong mahalaga ang dawa para maunawaan ng ating mga kababayan. Ayan. Bueno mga kapatid at mga kaibigan, ako ang ganda ho nitong ating pinag-usapan, Ustad Muslimin. Matanong pala kita, Ustad, limitado na lang oras natin. Anong pangalan nung samahan ninyo, Ustad, dito sa, saan ba naka-address yan? Sa San Jose ba? O Sa Rodriguez. saan particular dyan? Sa San Isidro ba? O yung sinabi mong foundation? Anong pangalan ng foundation? Yung International Dawa Foundation. International Dawa Foundation. So, sino yung naging president natin dyan, Ustad? Si Sheikh Khan. Yan. Ayun. Okay, Ustad, siguro yung foundation na ay maging katuwang natin sa dawa. Inshallah. No? At mapalawak pa natin ang dawa dito, particular sa Rizal. Inshallah. So, Ustad, isa yung huling mensahe doon sa ating mga kababayan patuloy na nakikinig sa atin at lalo na sa dawa, ay mabigyan mo pa sila ng iba yung mensahe para lalong tumatag, tumibay ang ating mga kapatirang Muslim, babae at lalaki, ay dito i-obligasyon natin na magdawa. So, bilang panghuli, brother, ay gusto ko lang talakayin yung pangalawang maikling salita ng Allah subhanahu wa ta'ala, binasa ko kanina. Sabi na, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna illa insa illa liya'budun. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Nilikha ko, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang mga tao at yung mga yaong mga jin upang sila ay maglingkod sa akin, upang sila ay sumamba sa akin. Ayun. Ibig sabihin, brother, hindi lang pala tayo ang mga tao na physical na nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala ang sumasamba sa Kanya, kundi pati yung mga jin, yung mga hindi natin nakikita ay sumasamba, nilikha rin ng Allah subhanahu wa ta'ala ay sumasamba rin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mashallah. So yun yung
pinakamahalagang mensaheng dapat maunawa ng ating mga kababayan. Bueno, Ustad, wala na ho tayong oras at maraming salamat, Ustad Muslimin. Kaya din ho sa ating mga kababayan, sa lahat ng staff ho ng Islam in Action Dawah TV, sa lahat ng sumusuporta, maraming salamat. At sa sunod ho, abangan ho ninyo ang Journey to Islam ho natin, mapanood natin si Ustad Muslimin. Ito ang inyong kapatid ho, Brother Yusuf Nelson Lapita, nagpasalamat sa inyong lahat. Akhiru dawana, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Masyaallah, Ustad. At itutuloy natin.